kaakibat ng mga karapatan ng mga Pilipino, mayroon ding mga tungkulin na kailangang ganapin. Ako po muli si Sir Jeff at ako yung mga kasama sa hapong ito upang ating linangin ang patungkol sa ating panibagong lesson sa Araling Panlipunan sa ika-4 na baitang. At ang ating pong pag-aaralan ngayon ay yung mga tungkulin ng isang mamamayang Pilipino. Sa kabila ng mga karapatan na pinagkaloob sa atin ng Panginoon, ay meron po tayong mga kaakibat na responsibilidad at mga tungkulin na kailangan nating ganapin. At ito ang pag-aaralan natin sa hapong ito. So kung kayo po ay bago pa lamang sa channel na ito, ay maaari nyo pong tulungan ako upang mapalago ang channel na ito sa pamamagitan po ng iyong pag-click ng ating pong subscribe button, pati din po ng ating pong bell. Nang sa ganun, kayo po ay ma-inform ulit sa ating panibagong mga video na gagawin na may kinalaman po sa mga discussions sa iba't ibang subject. And I hope na kayo ay tapusin ninyo ang video ito nang sa ganun ay makatulong ako sa inyo sa inyong paggawa ng inyong mga modules. At bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay magkaroon ng panalangin. Nang sa ganun ay ating hingin ang karunungan ng ating Panginoong Diyos. Let's pray. Amanaing banal na makapangyarihan ka po sa lahat. Sa araw na ito kami humihiling ng iyong paggabay upang aming pong masagutan, maintindihan ang aming mga aralin ngayong hapong ito at naway kami iyon samahan na masagutan namin ang aming mga module. Ito po ang aming hilitalan sa pangalan po ni Jesus. Amen. Okay, so atin na pong alamin o siyasatin ang mga tungkulin na kaakibat ng karapatan ng isang mamamayang Pilipino. Titingnan po natin ngayon. May ilang tungkuling likas sa bawat karapatan na ginagarantiyahan ng saligang batas. So kung meron po tayong karapatang mabuhay at maging malaya, meron din po tayong tungkulin sa karapatang ito. Ano ang ating tungkulin? Ano ang ating responsibilidad? Ang tungkulin po natin ay magtrabaho para sa ating sarili at sa ating pong pamilya para tayo ay hindi umasa sa ibang tao at sa ating pamahalaan. Karapatan natin na maging malaya, kaya tungkulin din natin na buhayin ang ating sarili. Meron din po tayong tinatawag na karapatang bumoto. At kaakibat ng ating karapatan sa pagboto, meron din tayong tungkulin na dapat nating gampanan. Tungkulin nating iboto ang taong karapat-dapat sa tungkulin. Hindi lamang sa tayo ay bumoto lang. Dito po ay, ang tinutukoy po nitong mga anak, ay hindi po sa ating mga kabataan pa, kundi doon po sa mga binata na may sapat na taong gulang or 18 years old above na may kapangyarihan o meron na po silang karapatan na bumoto. Pero sa atin ay wala pa po tayong karapatan po na bumoto sapagkat tayo po ay hindi pa po nabibilang sa 18 years old above. Ano po? So tungkulin ng isang kabataan o binata na iboto ang tamang tao para sa isang halalan nang hindi po nagpapabayad. Sa Pilipinas po ay sikat tayo or tayo ay kilala sa pagkakaroon ng korupsyon. Sa panahon ng election, naniningil tayo or naniningil ang mga tao, hindi kayo nagbibigay ang mga politiko ng mga pera upang bilhin ang boto ng atin pong mamamayan. Ngunit bilang isang mamamayang Pilipino na may karapatang bumoto, ang pinakatungkulin pala natin ay pangalagaan natin na ang ating dignidad ay hindi mabili ng politiko. So tatandaan po natin, huwag nating ipagbili ang ating boto. Kasi yung ibabayad sa atin hanggang sa dulo lang po yan ng ating magagastos. After po noon, yung ating pong mararanasang hirap sa mga politiko na ang walang ibang hangad kundi ang kumuha ng kabangyaman ng ating bansa, tayo pong tao, mga mamamayan, ang mamumroblema. Meron din po tayong karapatan na magkaroon ng ari-arian o bumili ng mga kagamitan na pansarili natin. Kabilang na po dito yung mga alahas, yung mga bahay, lupa, o mga sasakyan. Pero meron po din tayong tungkulin. Ang ating tungkulin ay kailangan ang mga ari-ariang ito ay mapas sa atin ng nasa legal na pamamaraan at pangangalagaan natin ang mga bagay na ito.
Anumang bagay na kinuha natin na hindi po dumaan sa legal. Pag sinabi nating legal ay nasa tamang proseso. Meron din po tayong mga karapatan mga anak, especially sa pagpili ng relihiyon. Ngunit may kaakibat din po tayong tungkulin. Ang tungkulin natin sa pagpili ng relihiyon na ating kakaaniban ay maging mabuting tagasunod tayo ng ating napiling relihiyon at igalang natin ang pananampalataya ng iba. Hindi natin pwedeng ibahag o ipilit sa kanila ang ating nakagis ng pananampalataya sapagkat ang kanila ay iba. Ngunit ating ituro kung ano man yung sinasabi ng Biblia. Meron din po tayong karapatang magsalita at maglimbag. Kapag sinabi natin pong karapatang magsalita at maglimbag ay yung tinatawag nating freedom of expression. May karapatan tayong magsalita ng mga bagay-bagay o malaya tayong magsalita ng ating mga hinaing patungkol sa pamahalaan o gumawa ng mga aklat o hindi kaya ay mga pagrarally na nasa tamang paraan. Ngunit kaakibat nito ay meron tayong tungkulin. Una, tungkulin natin na magsalita nang hindi tayo nakakasakit ng ating kapwa. Tungkulin po natin iyon. Kaya ingatan natin na tayo ay makasakit ng damdamin ng ating kapwa. Iyon ay hindi po sang-ayon sa batas. Pangalawa, tungkulin po nating magsabi ng totoo at hindi pandaraya. Ang daming ngayon nagva-viral sa atin pong Facebook o hindi kayo sa YouTube na kung ano-ano lang ang masabi. Ang ika nga nila ay may imema lang. Pero kailangan natin mga anak, kung tayo ay nasa sitwasyon nila, kailangan nating magsabi ng totoo. Next naman po ay karapatang bumuo o sumapi sa isang samahan. May karapatan po tayo, ang mga anak, na sumali po sa isang grupo. Pero ang ating tungkulin ay dapat yung grupong ating sasamahan o sasalihan ay isang samahan na may pakinabang sa lipunan. Kagaya po ng mga kabataan o hindi kaya grupo ng mga guro na nakikita ninyo sa larawan na sila po ay nagkakaisa upang tumulong po sa mga taong nangangailangan. Ano po? Yun po ang isa sa tungkulin natin kung nais natin na sumapi sa isang samahan. Next naman po ay karapatan po nating pumili. May karapatan po tayo na pumili ng kung ano ang nais natin o gusto natin maging tayo paglaki natin o ng propesyon natin o hanap buhay. Ngunit kaakibat ng karapatan nito sa pagpili ng iba't ibang mga propesyon o hanap buhay ay may tungkulin tayong gampanan ng buong husay o hindi po kaya ay yung pinaka-best natin ay ating gagawin sa ating kapwa bilang anong tungkulin o karapatan ng ating pong napiling profesyon o hanap buhay. Ano po? So yun ay tungkulin po natin. Meron din po tayong karapatang makinabang sa mga likas na yaman. Yung nasa ating paligid, kagaya ng kapag nasa tabing dagat ka, may karapatan ka pong mangisda. May karapatan ka pong, kapag ikaw ay nasa bukid, may karapatan ka pong magtanim. Ngunit kaakibat ng mga karapatang ito ay tungkulin po nating gamitin ng matalino at wasto yung mga likas na yaman. Kung sa tingin natin na paubos na ang isda sa karagatan, ay gagawa tayo ng paraan. Hindi natin iwasan natin ang pagkakaroon ng dinamita o hindi kaya pagtatapon ng polusyon sa dagat o hindi kaya po ay pagpuputol ng mga punong kahoy sa kabukiran o kabundukan nang sa ganun ay maiwasan natin ang mga kalamidad na nangyayari sa atin dulot ng ating ginagawa sa likas na yaman. At yun lamang po mga anak ang atin pong mga tungkulin. Ilan lamang po yun sa mga tungkulin ng isang mamamayang Pilipino bilang tumatamasa natin o tumatamasa tayo sa karapatan ng isang pagkamamayang Pilipino. So kaakibat, tandaan natin, kaakibat po ng atin pong pagkamamayang Pilipino ay yung responsibilidad o hindi kayo tungkulin na kailangan nating gampanan. Kagaya din ng pagiging isang mamamayang makalangit, may karapatan tayo na maging isang mamamayang makalangit sapagkat ang ating Panginoong Hesus ay nag-alay ng kanyang buhay upang tayo ay makatamo ng buhay na walang hanggan. Ngunit kaakibat ng karapatang ito ay tungkulin natin na maging masunurin sa kanyang kautusan
at tungkulin natin na dalhin ang ating kapwa sa kanyang paanan. Nang sa ganun, hindi lang tayo ang maligtas, kundi tayong lahat na naniniwala sa ating Panginoon. I hope na marami kayong natutunan mga anak sa atin pong lesson sa Aral ng Palipunan sa araw na ito. At sa muli, kung inyong nagustuhan ng video ito, akin pong hinihiling sa inyo bilang tulong na inyo pong i-subscribe ang aking channel o hindi kaya i-click niyo ang thumbs up button sa ibaba ng ating channel. Nang sa ganun po ay ito'y magbigay ng kasiyahan sa akin bilang gumagawa ng mga video ito. Hanggang sa muli po, thank you very much for watching this video and may God bless us all.